Kath din, low-key lang talaga. Mayor Mark at Kath spotted na nag-shopping. Legit ba ito mga kasembreros? Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, si Alden mga kasembreros, no, papakinggan natin mga kasembreros, no. Ito ay parang nag-ano siya dito, nag-promote ng biking. No, ito ay sa ano pa siya, yung sa SM Cares nila na World Bike Day mga kasembreros. Na kung saan ay nagkaroon nga sila ng biking event or cycling event mga kasembreros sa Marikina, no, sa SM Cares mga kasembreros. So sa SM City Marikina. So ano na to overall na mga nagsalita, nag-encourage mga kasembreros na pedal power. Pero si Alden dito of course ang pinaka main or primary face mga kasembreros. So mamaya papakinggan natin ito. Kagabi lang kasi pinost ng SM City sa kanilang SM City Cares or SM Cares mga kasembreros sa kanilang Facebook page. So iba naman ito sa mga na-upload natin nakaraan about dito sa World Bike Day nila mga kasembreros. So ito po ay papakinggan natin mamaya mga kasembreros. Tapos si Kath naman, so pinost pala ni Alden na ito, unahin ko muna si Alden, no. Nag-post siya sa kanyang Instagram story itong Benlay na meron siyang parang eco bag yata ito mga kasembreros. So shopping bag, eco bag mga kasembreros, no, Sparkle Jamie Artist Center. So yun, na-post na natin ito nakaraan, pero ito po ay post naman mismo ni Alden sa kanyang Instagram story. Tapos may isa rin siyang pinost dito na inayusan siya ni RV Matibag eh. So si RV ang nag-arrange or nag-aayos sa kanya mga kasembreros. Tapos ito po ay pinost or ni-repost ni Alden sa kanyang Instagram story or Instagram account. So si RV Matibag ang kanyang pinaka main na glam team mga kasembreros. Tapos isa sa mga ano natin, actually dapat sa mga major items ito. So post din ito ni Kath sa kanyang Instagram. Itong 7 million views sa teaser pa lang mga kasembreros across digital platforms. So top trending topics, no, sina Alden din ay nag-trending, pero of course no, mas mataas talaga ang views ni Kath and ni James Reid mga kasembreros. So ayun, 7 million, so congrats no kay Kath at sa buong team ng dito ng Summon Someday mga kasembreros. So tapos si Alden naman pinost siya dito ng admin, no, na sobrang pogi dito nito. So, sabi dito ni AR Trooper 02, big thanks to, para nagpasalamat siya sa kanya mga fans. Tapos ay picture ni Alden dito mga kasembreros, no, na sobrang igop doon sa Benlay event niya mga kasembreros. So 182 reactions, no, si Soy T mga kasembreros. So sobrang kinis, no, sana all sana all makinis mga kasembreros. Tapos ayan si Kath pala, dun sa may motorcade nila sa San Fernando, Pampanga, ay binigyan pala sila ng parang cheese bread, no. Sabi na dito sa caption ay cheese bread lang sapat na. So masarap actually yung cheese bread, no, mga kasembreros. So sabi niya dito ang sarap, no, dito mga kasembreros, no. Si Direct Chad Vidanes itong nag-abot sa kanya mga kasembreros. So sobrang laki, no, na Sir Chad Vidanes mga kasembreros. So sarap, sabi ni Phenomenal Box Office Cinema Queen na merong sweet tooth. Tapos yun, Madam Tussod, aabangan din natin ito sa July 9. Sa 6 days to go mga kasembreros ay Madam Tussod na. So nagparamdam lang din ng isang admin kahapon, no. So sa Makati mga kasembreros ang Madam Tussod unveiling. Tapos si James Reid pala, no, about kay Kath ito mga kasembreros.
parang na-pressure pala siya, no? Kasi nga si Kath yung kanyang katrabaho. Pinost ito ng ABS-CBN News 8 hours ago. James Reid admitted that he felt a lot of pressure working with Catherine Bernardo, but also shared that he learned a lot from Kapamilya actress. So, 3,300 likes or reactions ito mga kasombrero sa. So, parang ano lang niya, parang na-mention mga kasombreros na yung na-pressure naman talaga working with Asia's multimedia star, no? Catherine Bernardo, mga kasombreros. Tapos ito, sobrang cute nito mga kasombreros. Si Baby Kiona ay kumanta sila ng gold. Kumanta sila ng Golden dito mga kasombreros, no? Parang meron siyang kasama hindi ko lang alam kung sino tong kasama niyang little boy dito mga kasombreros. Baka pinsan niya mga kasombreros. So pinost ito ni Baby Kiona sa kanyang TikTok account. So yun, no, sobrang cute lang na kumakanta sila ng Golden mga kasombreros. So palitan sila ng mikropono ng ni Baby Boy mga kasombreros. So talagang ang cute lang at sobrang good vibes ang mga batang mga kasombreros. Tapos ito, ang cute dito, pinost ito ni 12 Purity. Sabi niya, baby ko, sabi niya, gising na ikaw. Tapos sabi niya dito ay puyat yata si Alden Richards. Si Alden Richards. So estudyante yata ito, nasa ilalim siya ng dito ng upuan. Hindi ko lang kung trip na mga to sa classroom mga kasombreros. Sabi niya, gising na baby ko, nakahanda ng pagkain ko. Sabi niya, baby ko, wake up ka na. Sabi, sobrang kulit ng mga estudyanteng ito. So, hinahangaan yata nila si Phenomenal Box Office Cinema King. Kung kaya Alden Richards ang kanyang pangalan dito. At saka, ginawang baby ko mga kasombreros. So, ang kulit lang ng mga estudyanteng ito. Tapos, yon may pasabog yata ito pa ay part ng Code Gray, mga kasombreros, no? So, nagsushoot sila ni Allen Ansay. So, ang cute kasi ng caption, yung mga nag-comment na iba, sabi niya, parehong A, parehong gwapo, yung pangalan, parehong A yung simula ng pangalan, parehong gwapo. At saka magkatunog siya, Allen, kasi ito di ba si Allen Ansay, mga kasombreros. So, sobrang cute lang, no? At saka sobrang kulit kasi Alden, no? Allen Ansay, Alden Richards, mga kasombreros. So, sobrang tangkad ni Allen, 6-footer yata ito, mga kasombreros. So, or 5'11" and a half, no? Something like that, yung height niya, Allen, mga kasombreros. So, pareho maputi, no? Na mukhang maliit si Alden dito. Kay Allen Ansay na. Alam ko kapatid siya ni Allen sa Code Gray, no? Mga kasombreros na kanilang series na gagawin. So, aabangan natin ito. So, may iba na ito na nun yung iniiwasan ni Alden, no? Yung parang kinukumpara yung views ng teaser ng Love Siargao, views ng teaser ng or trailer ng Someone Someday, no? Kasi nga masyadong marami daw yung kay Kath, no, kumpara kay Alden. So ito yung iniwasan din minsan ni Alden, no, na ikukumpara mga kasombreros yung kay Kath at saka yung gawa niya, mga kasombreros. Pero hayaan na natin yung mga Negatron, no, kasi nandyan talaga yan sila at hindi nawawala, mga kasombreros. Kung mapapresent talaga yan yung mga yung mga bashers, mga kasombreros. Tapos, yun, major item natin din ito, spotted, no, si Kath, mga kasombreros. Alam ba yan, nabati. Noong nakaraan, sabi ko, parang wala nang sightings, wala nang, sabi ng iba na, parang wala nang hindi nakita na magkasama sina Mayor Mark at saka si Kath, mga kasombreros. Tapos, ito nabati tuloy. So, na kung saan ay nakita sila na spotted, mga customers nag-shopping ng damit, no, na parang namimili si Kath, mga kasombreros. So, yun, no, kung sila naman talaga ay wala tayong magagawa, no. Pero ang
ano ko lang dito talaga, bakit hindi sila, parang hindi proud, no? Parang hindi part ng glam team yung nag-upload, no? Hindi part ng close friends or circle of friends ni Kath ang nag-upload. Kasi ngayon talagang minsan nadadaya mo na rin yung mga mga AI tools, nagagamit mo rin yan mga kasembreros. So no, sana kung si Kath na mag-post, no, or si Mayor Mark Alcalam, or si Justin Bajan, or si John Valle sa kanilang TikTok account, yung parang gano'n ba, o si Mami Min, si Mami Min mga kasembreros. So parang ganoon ba, no? Na tipo. Kasi ito mga random fans lang ito, no? Na nag-upload mga kasembreros. So, pero yun, as is na lang mga kasembreros kasi dapat kung proud sila at hindi nila kinakahiya, ay bakit mga fans lang yung nag-upload or nagpo-post sa kanilang mga social media accounts at hindi ang mga part ng glam team, for example, part ng nagtatrabaho kay Kath, no, parang ganoon mga kasembreros. So nevertheless, dito ako sa isa, no, sa item na ito. Naniniwalang low-key pa rin ang Kath din, no, mga kasembreros. So post ito 23 hours ago. Walang confirmation, walang denial, pero grabe ang chemistry. Minsan ang nakakakilig na kwento ay yung hindi pa kailangang sabihin. So post ito ni Sier, no, 211 likes. So ito ay parang part ng kanyang story. Tapos sa Instagram, tapos yung magkatabi ay sina Alden at saka si Kath, no, nalarawan mga kasembreros or profile pictures. So tapos syempre ang dami nag-comment, no, na mga Kathlenics, no, sabi niya dito ay yes, Kath and perfect couple sana. So Kathleen forever, Catherine and Alden Richards. I love Kathleen forever. Tapos marami mga kasembreros ang umaasa pa rin, sabi ni Mercy Salingbagat, true low-key yan sila. Kathleen forever, sabi ni Alice, Kathleen forever. Si Melly Campos, Kathleen forever. Sabi ni Bernadita Ocareza, something like that, no? Kathleen forever. So the same mga kasembreros. So marami pa rin ang umaasa, no, mga kasembreros. So hoping talaga na magka-project sila. Kahit na hindi sila forever, or kahit hindi sila in real life, at least magkaroon sila ng project ulit, no? Sabi ni Nilda, sila talaga, Virginia, Kathleen lang, Grace Hornilia. Their chemistry and compatibility are strong. Kathleen as always, low-key, Kathleen still the best couple at all time. More blessings, Alden Catherine. God bless you and more and more. Sabi dito ni Carrasco. So yun, marami mga kasembreros na nag-comment, hindi ko na lang po ubusin. Tapos, last item natin. So ang panalangin, of course, no, or prayer ni Tisoy for today na inaabangan natin. Ang daming ganap ni Alden, no, mga kasembreros. So, marami tayong aabangan, especially itong code grade din habang yung Siargao. Kasi 26 episode lang ang Siargao eh. So, kung 26, so kung sa isang linggo, 2 beses lang yung Love Siargao, ang mangyayari ay 26 for mga 8 months, Tama ba? Hindi. 8 for... Kasi kung sa isang buwan ay ilang 8. So sa isang buwan, 8 na episodes. So 4 months na something like that yung Hindi. 26 ni 32. Siguro mga 2, 3. More than 3 months pala yung tatakbuhin kung every 1 week ay 2 episodes lang siya, mga kasembreros. So kung 26 divided by 8, so mga nasa 3 months, 3 months mahigit, mga kasembreros. So ganun siya, no? Tapos yan, prayer ni Alden. Sabi niya, Dear God, thank you for all that you've done in my life, for every blessing, every lesson, and every challenge you've seen me through. And even in the difficulties that didn't come from you, you stood by my side and gave me strength to endure. Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Sabi niya dito sa, of course, no, Psalms 107 verse 1, You have been my provider, my protector, and my peace through it all.
Thank you for every gift you've given, from family and friends to opportunities and purpose. Help me to live life or to live with a grateful heart today, remembering that every breath and every moment is a reflection of your goodness and grace. Grabe, no? In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Pops Alden. So, ang lahat ng hininga, ang buhay, ang kagandahan ay reflection ng kabutihan at grasya ng Diyos, mga kasembreros. So, yun siya. Alright, so yun lang actually sa ating katin item. So, pakinggan natin itong kay Alden, na mga kasembreros, tapos itong kakulitan ng estudyante about kay Alden. And then, ang salita ng Panginoon. So, isang beses lang po tayo, yung pinakaunang vlog lang po every day, ang may word of God na mahaba. Okay? Sa the rest po ay verse of the Bible or verse from the Bible na lang po siya, mga kasus, para hindi po kayo ma-mind. So, yun na lang po. And then, isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Bibi ka? Gising na ikaw. Tanghali na. Nakahanda na ang pagkain mo, bibi ka. Right? Bibi ko, wake up ka na. Cycling is one of the healthier and better options kasi hindi lang health yung napopromote natin, it also conserves and preserves the environment. Yung moments ko kasi with my cycling habits and activities is like moments I can call my own. Gives me clarity of mind and a certain peace with pedaling. Sobrang dami nating nakilalang bike friends na from different walks of life, mga bike community and mga events such as Sandal Power 2026. Marami kang makikilala pang mga siklista. So, syempre, naghahanap kami ng mga bike-friendly facilities that can cater and can accommodate us and be glad that SM and SM Cares is taking initiatives to encourage people to live a healthier lifestyle. Maganda po na meron pong biking parking sa bawat SM. It gives us more convenient to bike around Metro Manila or in other places. Kailangan talaga na mag-bike tayo. Maganda rin ang cycling to distress. Pagpalakas siya ng immune system, nakakawala ng stress, less nung pollution. Huwag kang matakot na simula ng pagbibisikleta. Just go out there, start now, do it now, and then enjoy the road. Happy World Bicycle Day! Happy World Bicycle Day, friends! Happy World Bicycle Day and see you at Pedal Power 2027. Napakita po ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Lumago sa Panginoon. Kailangan natin ito 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Christian brothers, we ask you, because of the Lord Jesus, to keep on living in a way that will please God. I have already told you how to grow in the Christian life. So ito siya, mga kasembreros, no? Lumago. So kagaya ng isang tanim, kailangan nating lumago, mga kasembreros. So ang isang buto, for example, kapag maliit pa siya, kailangan i-nurture, no? Kailangan alagaan, kailangan lagyan ng pataba para mamunga. Kaya yun ang in-expect ni Lord sa atin, no? Maraming mga parables or instances sa Biblia na nagturo ang Diyos na kailangan may bunga tayo. Kung kaya meron siyang fruit of the Holy Spirit. So definitely, hindi naman ibig sabihin na mamunga tayo ng mangga, ng saging. So, hindi po prutas, no, yung tinutukoy sa atin na mamunga tayo ng mga prutas na nababanggit natin, mga kasmas, kundi yung mga good characters. Okay? Yung mga Christ-like characters, mga kasembreros, yung love, yung patience, yung joy, yung humility, yung gentleness, goodness, faithfulness, kindness, no, peacemaking, mga kasembreros, at of course yung self-control. And yun, yung mga good attributes ba, mga kasembreros. So ganun po siya. Di ba, ang isang tao, kunwari nagtanim siya, so pag inalagaan niyo ito ng inalagaan, kailangan mag-expect ito ng bunga. Kasi kapag walang bunga ay definitely ay magtataka ito, no? Bakit hindi ito namunga? Nilagyan ko naman ng pataba, okay naman ang lupa, may tubig naman, and so on, mga kasas, pero wala pa ring bunga. Kaya magtataka siya, mga kasas. That is why tayong mga tao din, no, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya ni Kristo, ay dapat lumago tayo sa Panginoon. So, ibig sabihin po nito, hindi ito physical growth, mga kasembreros, kundi spiritual growth. Okay? Dapat nakita sa atin yung, na-mention natin yung mga characters, mga kasembreros kanina. So, kunwari, 10 taon ka na or 15 years ka nang nagbabasa ng Biblia, or Kristiyano, or may personal relationship ka kuno kay Lord, tapos hindi ka naman nakikitaan ng gentleness,
na magaspang pa rin ang ugali mo, no? So, ganoon siya, malabas pa rin yung mga bad words sa bibig mo. Parang hindi ka nakikitaan ng Kristo or ng Christ-like character, mga kasombrero, sa iyong buhay. So, madamot ka pa rin, sakim ka pa rin, no? Hindi mo pa rin mahal magulang mo, kapatid mo, nagtatanim ka ng sama ng loob, hindi ka pa rin nagpapatawad. So, hindi ito authentic, no, na pagiging Christian or pagiging mananampalataya ni Kristo. Kasi kung tayo po ay follower ni Lord Jesus Christ, kung tayo po ay anak ni Lord, no, kung tayo po ay nananampalataya sa Kanya, dapat nakikita sa atin yung pagiging loving, pagiging patient, pagiging kind, and so on, mga kasombrero. Sa Galatians chapter 5, 22 hanggang 23, mga kasombreros. So, doon po natin makikita. So, definitely, kasi yung isang tao, mababasa mo yan no, sa ugali niya, mga kasombreros. Siguro Christian ito. Siguro born again ito. Siguro may relationship ito kay Lord, no? Siguro close ito sa Panginoon kasi yung lumago siya, no? Nakita mo sa kanya yung kanyang kahinahunan, the way that person speaks, the way that person treats other people, the way that person treats her family, his or her family, yung kanyang nanay, tatay, asawa, kapatid, and so on. So, ganun siya. Makita mo pa lang sa kanilang ugali, mga kasombreros, yung kung sino sila or kung ano yung pininiwalaan nila, mga kasombreros, sa buhay. So, doon mo sila mababasa na, siguro ganito, siguro ganyan, siguro ganyan. So, ganun siya. So, dapat tayo din po ay lumago, mga kasombreros, no? Kasi ito yung reminder sa atin, no, ni Apostle Paul, mga kasombreros, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1, na dapat tayo bilang mga kapatiran sa simbahan, no, especially no, sa Church ni Lord Jesus Christ, ay dapat na mamuhay daw tayo, no? Keep on living on, or in a way that will please God. So, yung ating bang buhay ay nakakalugod sa Panginoon. Yung ating bang, yung ating ginagawa ay nakakalugod sa Panginoon, or hindi, no? Yun po yung ating question dito. Already, sabi ni Apostle Paul, tinuruan ko na kayo, no, paano lumago sa ating Christian life. So, sa ating Christian life, 3, no, yung atin pong dapat na pakakatandaan. So, nagre-revolve or umiikot dito sa 3 ito, mga kasombreros, na activities, yung ating paglago sa Panginoon. Unang-una, pagbabasa at pagsunod sa salita ng Diyos sa Holy Bible. So, you cannot call yourself a Christian without believing, without reading, mga kasombreros, without obeying without loving, no, sa salita ng Panginoon, mga kasombreros, sa Holy Bible. Pangalawa, panalangin, no, mga kasombreros. And sa iba, of course, yung pag-gather na pagsisimba, mga kasombreros, kasama ang mga mananampalataya sa simbahan. Tapos, of course, yung paggawa ng kalooban. So, 4, no, para mga kasombreros. Paggawa ng kalooban ng Diyos, no. Ano ba yung kalooban ng Diyos? No, yung purpose sa ating buhay ay mahalin siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at ang ating kapwa-tao kagaya ng ating sarili. So, ganun siya, mga kasombreros. So, hindi lamang, kasi kapag mahal mo ang Diyos ng buong lakas, kaluluwa at isipan, hindi ibig sabihin ito na, buong araw ka na lang manalangin. Depende nun, siguro, for example, kung talagang ugali mo na ganoon. So, hindi na buong araw na, manalangin ka lang kahit na walang magluto, so, balanced life pa rin, mga kasombreros. So, ang ibig sabihin po nito, ay may bawat lakad natin, no, sa buhay natin, mga kasombreros, at existence sa buong mundo, sa mundong ito, ay priority natin ang Diyos. Okay? Priority natin ang Panginoon, mga kasombreros. So, pag sinabing priority, no, may oras tayo sa Kanya, talagang mawalan tayo ng oras sa ibang bagay, pero hindi lang sa panalangin, sa pagbasa ng Kanyang salita, at sa paggawa ng Kanyang kalooban. So, ganun po siya, mga kasombreros. So, of course, no, sa family natin, no, sa pagtulong sa mga nangailangan, and so on, mga kasombreros. So, nandun na yun kung maka-Diyos tayo or kung Christian tayo, loving tayo. So, definitely, maglalaan tayo ng oras, tutulong tayo, magiging kind tayo, and so on, mga kasombreros. So, ganoon po siya, no, mga kasombreros. So, dapat maunawahan natin na hindi siya, not to the point na, sige, magsamba ka ng buong araw. Once a week, wala ka ng kain, wala ka ng tulog, wala ka na. So, hindi po ganoon, mga balance din. So, siguro pag Sunday, pwedeng may oras ka na mahaba talaga, mga kasombreros, na gugulin, depende sa iyong schedule, mga kasombreros. So, noon, but not all the time na, ito parang buong araw, buong gabi, buong ano ka na lang na nananalangin, and so on, mga kasombreros. Well, definitely,
the longer the hindi naman siya may mga times na mahaba naman sa yung panalangin mo, may times na maikli. So either of the two is depende din kung pleasing sa harapan ng Diyos ang iyong puso at ang iyong intention, mga kasembreros. So pwedeng mahaba, pwedeng maiksi yung ating panalangin or yung paggugol natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So pwedeng ganoon, mga kasembreros, no? At saka yung placement, yung estado or kung ano yung nararamdaman natin sa ating puso, mga kasembreros, kung ano yung nilalaman ng ating puso. So first, it's Thessalonians chapter 4 verse 1. The Apostle Paul writes to the believers in Thessalonica with an important message. This verse serves as a call to live a life pleasing to God. Paul emphasizes that the teachings and guidance he has shared with them should be applied in their lives. So yun, ang Biblia, mga kasembreros, kung ano yung tutunan natin, dapat ina-apply natin. Kasi useless na binabasa natin siya, kahit na sabihin natin na nabasa na natin ng 20 times or 10 beses ang Biblia ng paulit-ulit, kung hindi naman natin ina-apply sa ating sarili, ay useless din po ang lahat-lahat, mga kasembreros. So, ganoon po siya. No? This verse serves as a call to no? Kailangan pleasing sa harapan ng Panginoon, mga kasembreros. The idea of living to please God is crucial in our Christian walk. It invites us to reflect on our own actions, our behavior, and our choices in life, mga kasembreros. So, mag-matter kasi yun, na parati nating tatandaan na kapag tayo po ay mananampalataya nito, mapaapektado lahat, no? Yung ating finances, yung ating oras, yung ating social life, yung the way we handle people, the way we treat other people, the way we treat our families. So, kumaga pa, lahat babaguhin kasi ang character natin no, ni Lord, mga kasembreros. So, kung hindi lang siya isang aspect ng buhay natin, yung mababago dito, kundi yung ating entire being, yung character natin mismo, mga kasembreros. So, ganoon po siya. Kasi, we cannot say na, ito lang yung babaguhin, ito lang yung babaguhin, ito hindi. So, hindi po, kung papalapit mga tayo po ay sumusunod sa Panginoon, no? So, kunwari, wala tayong relasyon sa Panginoon, so makita rin yun sa ating action, makita rin yun sa ating ugali, mga kasama. So, kung meron tayong relasyon sa Panginoon, ay nakita rin yun sa ating ugali. So, either way, ay makikilala ka, no? The way you speak, the way you talk, the way you treat other people. So, ganoon po siya, mga kasombrero. So, makikilala ka kung ano ka, kung sino ka, at saka kung anong pininiwalaan mo sa depende sa iyong kilos at gawa, or parang sa iyong salita at gawa, mga kasombreros. So one significant lesson we can extract from this verse is the importance of community in our faith journey. Paul speaks to the brethren or brothers, indicating a connection between believers. This highlights that we are not meant to walk this path alone. We need each other for encouragement, accountability, and sharing the load of burden. So in our fellowship with fellow believers, we can grow together and support one another in our spiritual walk. So para lumago sa Panginoon, mga kasombreros, it's important to have a fellowship, mga kasombreros, sa ating kapatiran sa simbahan. So, ganoon po siya. No, we also learn the significance of walking in obedience of God's word or to God's word. So, kailangan dito, no, sabi dito, we have to walk in obedience, mga kasombreros, sa salita ng Panginoon. And then, ang panghuli ay yung kailangan lumago tayo sa pananampalataya. So, growing in faith is also growing in the Lord. Lumalago tayo sa Panginoon, mga kasombreros, kapag tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya, because we have faith in God. So, hindi sa ibang bagay, no, kundi kay Lord, mga kasombreros, na lumikha ng langit at ang lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, mga kasombreros. So, lastly, 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 teaches us to strive for growth. So, kailangan asamin natin, no, mga kasombreros, yung paglago. Kasi, kagaya ng isang puno na walang bunga, matagal mo nang inalagaan. Kung ikaw yung nag-alaga noon, siguro pulin mo na lang katong taon na, tapos wala bunga hanggang ngayon, siguro pulin mo na lang. So, huwag naman tayong puputulan, mga kasombreros, no, kasi yun ang mangyayari. Puputulan tayo ng blessing, ng connection sa Panginoon, and so on, mga kasombreros. So, definitely, dapat tayo ay lumalago talaga at nakikitaan ng Christ-like character. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? Nakapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, paglago sa Panginoon, mga kasombreros, na makikita sa ating characters or ugali.
In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasombrero and paalam po. I love you all.